Magandang gabi po sa inyo, Sir Jerome. Welcome po sa ating program, si Bombo Marian po ito. Magandang gabi po sa Bombomayan at sa lahat ng nakikinig ng Bombo Radio Gabi. Yes po. So ayun, good evening po sa inyo, Sir Jerome nga, no? At maraming salamat po sa oras ninyo sa ngayon sa pagpapanlak po ng panayam. So dami po natin nasa ilang mga issue sa ngayon na nais pong pag-usapan, may kinalaman po sa sektor ng paggawa. Siguro unahin po muna natin, Sir Jerome, itong mga babala po sa ilang mga regions kasi. At kabilang po dito ang lalawigan ng Pangasinan or sa Region 1, meron po kasing abiso, yung Department of Labor and Employment dito sa atin at sa iba pang mga regions. Bilang pagpapaalala po sa publiko, dito po sa parang mga tinatawag po nga tupad fixers doon po sa programa nga ng DOLE na tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged workers or yung tupad. Ito po ba ay naipaparating na rin po sa Kilos ng Mayo Uno mga ganitong concern regarding po dito sa tupad po, Sir Jerome? Well, Bombo Marian, wala pa kaming nakukuha ang report patungkol dyan sa tupad fixer. Pero alam natin na yung tupad program ng Department of Labor, ito ay selective at pili. So basically, ang tawag din namin dyan, wala pinagkaiba yan sa political patronage. Kung sino yung malapit sa kusina, basically sila yung nauna over doon sa higit na nangangailangan. Temporaryo na nga yung programa, mas nabibigyan pang pabor yung mas mayroong connection over doon sa mga manggagawang as in walang-wala talaga. Kaya kami ay matagal na namin sinasabi, instead na gumawa ng mga programa, ilaan ang malaking pondo para sa mga temporaryong programa doon sa mga walang trabaho. Bakit hindi natin paglaanan yung isang programa na pangmatagalan sa paglikha ng trabaho? Kasi, Boba Marian, kaya lang naman may mga temporary katulad ng tupad kasi nga maraming walang trabaho. So kung gusto nating resolbahin ang long-standing na problema ng mga manggagawang Pilipino sa kawalan ng trabaho, mababang sahod, first and foremost, ang gobyerno, ang Department of Labor, talagang ang atupagin niya yung paglikha ng programa sa paggawa ng trabaho, hindi yung puro temporary tulad ng tupad. Okay po. So, nangangahulugan, Sir Jerome, na talagang hindi po ito pang long term, na mag-a-address dun po sa problema po natin ng kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Kundi, para nakita nyo rin po ba, Sir Jerome, na naging reason pa ito sa mga kababayan po natin na ayun po, sa halip na talagang makapaghanap po or kusang maghanap ng regular po ng mga trabaho ay ayun, naiasa po dito sa programang ito ng DOLE or in general ang ating gobyerno po. Tama po kayo, hindi yan nakakatulong, no? Actually, hindi kasalanan ng mga kababayan natin, ng mga manggagawa na walang trabaho. Actually, matagal na silang naghahanap ng trabaho. Ang natural naman na karakter ng tao, kapag ikaw capable na magtrabaho, basically maghahanap ka ng trabaho. Opo. So, sino ang mag-create ng trabaho para sa iyo sa mga manggagawang Pilipino na walang trabaho? No other than the government. Kung walang pinoprovide ang gobyerno ng matinong trabaho, kahit yung may mga trabaho, mapapansin natin, naghahanap pa rin sila ng panibagong trabaho para makahanap ng relatively maayos-ayos at may mataas na sahod. Diba? So, kasi yun ang bottom line, kaya ka nagtatrabaho para mabuhay ng matino, maayos, no, makatao yung pamilya. Tapos mapapansin natin, kahit yung may mga trabaho, naghahanap pa ng mga ekstrang trabaho. Paglabas ng trabaho, magsa-sideline pa ng kung ano-ano. Bottom line is, no, may trabaho na siya, pero hindi nakakabuhay yung sahod. So how much more ngayon, yung as in wala talagang mga trabaho. Of course, kung ano yung available na temporary, susunggaban nila yon. Kasi yun lang yung nasa harap nila. Ang sinasabi namin, no, kinikilala natin yung isang level na kailangan yung mga temporary. Pero ang problema, dekada na yung problema ng kawalan ng trabaho hindi ina-address ng mga nagdaang gobyerno at hanggang sa kasalukuyan. Ironic nga kasi nitong nakaraang holiday season, Disyembre, papasok ang New Year. 'Di ba? Yan yung paulit-ulit namin sinasabi na artificially nagkakaroon ng artificial na paglikha ng trabaho. Ibig sabihin, dinadaya ng DOLE yan
ng gobyerno para palakihin yung may bilang ng trabaho. Pero ironically, itong nakaraan, lumaki pa yung walang trabaho. Ibig sabihin, ganun kalala ang krisis sa kawalan ng trabaho sa ating bansa. So, yan yung isineset aside ng gobyerno, isineset aside ng Department of Labor, at sinasabi naman nila, may ginagawa naman sila sa pamamagitan nitong katulad ng tupad, at prone po yan sa corruption. No? Baka akala ng ating mga kababayan yung anumang mga tulong, tupad, AIX at iba pang tulong na ayuda, saan yun ang ayuda sa atin, baka akala nila libre yan. Inuutang po dyan, malaking part niyan ay inuutang natin sa mga international foreign institusyong pampinansya. Kaya nakaka-contribute yan ng malaking utang natin, no, na pinaghahati-hatian para bayaran. Lumalaki yung utang mo, wala kang nakikreate na matinong trabaho para sa nangangailangan ng trabaho. So ano ang kahakainat mo natin? Hirap talaga. Okay po. So, bali, kani po ba, Sir Jerome, ay eto, nakakabahala na maituturing na kabilang pa rin ito dun sa mga itutuloy na programa ng DOLE this 2026, at kasabay din po ng mga na-mention nyo pa, no, na iba pong mga ayuda programs ng ating gobyerno po. Yes, hindi ko lang masyado maalala kung ilang bilyon yung naka-itemize dun sa DOLE budget. Yes. No? Andun, hindi nawawala, naging ano na nila naging ini-institutionalize na nila yung pagkakaroon ng tupad. In fact, may na-monitor na nga kami ng mga congressman, district congressman, na gusto nang isabatas yung pagkakaroon ng tupad, no? So, makikita mo, no? Makikita mo yung direksyon. Instead na ang pag-usapan, paglikan ng trabaho, pagpapatibay palalo ng mga temporaryong tulong doon sa ating mga kababayan na wala namang significant na impact sa ating ekonomiya, no? Kaya palpak talaga yung direksyon ng gobyerno. So hindi ito makakatulong not unless talaga susi talaga, no, yung pagkakaroon talaga ng genuine land reform and national industrialization sa ating bansa. Walang ibang other solution diyan. Kailangan talagang tahakin natin yung ganun kung gusto natin makawala sa daan-daang taon ng krisis sa ating bansa, sa mababang sahod at sa kawalan ng trabaho. But the end of the day, dahil hindi naman yan yung track ng Marcos administration as sa foreign, talagang hindi tayo magtataka na ang available na pwedeng i-offer lang sa mga walang trabaho ay mga katulad nitong tupad. 1 week ka magtatrabaho, kung sino yung malapit, and afterwards, wala ka na, nga ka na, gutom ka na ulit.